Ang persons with disabilities na nakilala namin, talaga namang kahanga-hanga. Sa kabila kasi ng kalagayan, naibibida nila ang kanilang kakayahan. Ang Obstacle Course Racing o OCR ay isang sporting event na ang mga athlete kinakailangan dumaan sa iba't ibang obstacles ng mabilis, tulad ng monkey bars, high fence, at iba pa. Si Arman, mahigit 2 taon nang sumasali sa obstacle course racing. Malaninja niyang nagagawa ang obstacle sa race. Taong 2022 nang unang malaman ni Arman ang tungkol sa obstacle course racing para sa mga tulad niya. Ba't niyo po naisipan na sumali sa ganitong sport? Kasi po, na-challenge po ako kay Idol Kaisan de la Serna. Nakita ko po siya sa TikTok na ginagawa niya. Sabi ko, interesting. Baka kaya ko din to. Subukan ko. Sabi ko sa sarili ko, may kahinaan ako sa binte. Hindi ako nakakatakbo. Pero sabi ko, may shoulder pa ako, may kamay pa ako. So, ibig sabihin, kaya ko. Walang imposible. Noon, para masubukan niya ang ganitong challenge, gumagawa pa raw siya ng DIY obstacle sa kanilang bahay. So, ginawa ko yung hagdanan, yung para magkaroon ako ng monkey bar. Yung hagdanan namin, tinali ko sa, sa lubid. So, doon ako nag-monkey bar sa hagdanan na yung mag-aanga. Tapos yung hose, ginawa ko siyang ropes para makapag-ropes climb, makakyat. Hanggang sa mapansin daw siya ng isang coach. Noong time na yon, may kakilala si Coach Ron sa Olongapo. So doon, napunta muna akong Olongapo, tinry ko yung monkey bar, tinry ko yung mga ibang obstacle na kaya ko pala. So doon nagsimula. Simula noon, sumali na rin siya sa mga obstacle course racing. Unang nasalihan niya ang Ninja Revolution. Kasama raw niya sa kanyang kategory ang mga tulad niyang may polio rin. Pag titingnan mo, akala mo madali. Pero sa isang katulad ko, nandun yung risk na delikado kasi yung isang hita ko wala siyang lakas. Kaya minsan lalabanan mo yung takot para magawa mo na huwag kang ma-injury, huwag kang bumaksak. Nitong nakaraang February, sumali naman siya sa Spartan Race para sa mga tulad niya sa Batangas. Dito, natapos siya ang 5-kilometer obstacle course race at naka-third place pa sa kanyang category. Dahil din sa tulong ng coach niya, nakasali na rin siya sa Pilipinas Obstacle Sports Federation. Mula sa Orani, Bataan, dumarayo pa si Arman dito sa Pasig para lang magsanay. Iba't ibang obstacles ang sinusubukan niya, tulad ng monkey bars, wheel rig, 2-meter wall, island steps at iba pa. Pinakita pa nga sa akin ni Arman kung paano niya ginagawang isa sa mga obstacle na pinagsasanayan niya, ang ninja steps. Pero sa iyo, ano natin gagawin ito, Pero sa akin kasi, may sarili akong Style. Sakit nun! yan. Arching push-up. Yan. Okay. Yan. Hindi ba masakit si dibdib yun, man? Hindi naman, kasi sanay naman. Mahirap yun ah. Ang obstacle course racing ay nagsimula noong 1980s sa United Kingdom. Unang layunin nito ay ma-overcome ng participants ang kanilang biggest fear sa heights, small spaces, o kaya naman apoy at maging sa tubig. Adaptive sports o tinatawag ding disability sports o parasports ang ginagawa ng tulad ni Arman. Sa obstacle course racing, para matawag itong adaptive, minomodify ang karera para makapaglaro ang mga persons with disabilities. Para sa mga hindi nakakaalam, hindi lang classified as PWD.
Yes, Di ba? May different classifications. Paki-explain nga po. Dati ang tawag sa kanila is para-athletes. Para-athletes. Ngayon, binago na, ginawang adaptive athletes. Adaptive. Kasi easy adapt. So, mga categories, meron tinatawag na P1. So, ang P1, mga naka-wheelchair yan. Ka-wheelchair, okay. Wheelchair. So, P2 naman sa mga amputees. Okay. Lower limb, P3 hanggang P4, same mga amputees mga yan. So, tapos ang P5, yan yung mga blind athletes din. Kasama rin ni Arman na nagtitrain ang adaptive athlete din na si Caleb, na ngayon ay parte na rin ng national team ng adaptive athletes. Sa kabila ng kalagayan, pinupursige pa rin ni na Arman at Caleb ang pagsasanay. Papasalamat kami at nagagawa ng able, nagagawa din namin. Lalong lumakas ang kumpiyansa natin sa sarili mga PWD. Isang taong gulang pa lamang daw si Arman nang tamaan ng sakit ng polio, kaya naman naging maliit ang kanyang mga binti. Habang si Caleb naman, kinailangan putulan ng kanang hita matapos aksidenteng matapakan siya ng kalabaw noong bata pa siya. Pero paano kaya nagagawa ni Arman ng ganitong extreme sport sa kabila ng pagkakaroon niya ng polio? With a polio patient, usually ang kahinaan niya or ang weakness niya is asymmetric weakness. So, kay Kuya Arman, mapapansin nyo na ang right side niya ay mas mahina kaysa sa left side niya. But both of his upper limbs, medyo malakas siya. Malakas yung strength niya. Kung makikita mo sa video, kaya niyang buhatin sarili niya using the hands alone, using his arms alone, para makasali siya sa mga obstacle course. So, I think it's one is the remaining muscle strength of the other muscles na hindi tinamaan ng polio, and the other is syempre yung strong will niya na makasali siya, makapag-compete po siya. Para sa paparating na laro ni Arman, susubok siya ng bagong obstacle para mas mahasa pa sa OCR, ang dancing poles. Galing! Siyempre, bilang training buddy for a day ni Arman, susubukan ko rin ang obstacle nito. Sorry. Okay, take 2. Dahil mali pala ang umpisa ko,